ang kasama sa kwarto. Magandang gabi po Kuya Ken at sa lahat ng taga-subscribe dyan. Ako po si Christian, 24 years old, taga Quezon City. Bago lang po ako nakikinig sa channel nyo, pero halos lahat ng videos at podcast nyo pinapanood at pinapakinggan ko. Kaya nang mangyari ito sa akin, agad ko pong naisip na isulat at isend sa inyo kasi alam ko kayo lang ang makakaunawa at maniniwala sa akin. Ito po ang kwento ko. Nangyari ito noong mga nakaraang buwan lang. Naghahanap ako ng matitirhan dahil malayo pa ang opisina ko sa bahay ng parents ko. Nakahanap po ako ng isang apartment na mura lang at malapit sa trabaho. Medyo luma na yung building pero okay naman itsura at malinis. Nung unang linggo, wala naman akong nararamdaman o nakita na kakaiba. Tahimik, payapa at nakakatulog ako ng maayos. Pero nung ika-4 na gabi ko, doon nagsimula ang lahat. 2:00 na ng madaling araw noon. Gising na gising ako. Hindi ako makatulog kasi parang may naririnig akong mahinang kaluskos. Parang may gumagalaw ng upuan o kaya naman ay may naglalakad sa sahig. Akala ko galing lang sa kabilang unit o baka daga lang. Kaya pumikit na lang ako at pilit na tinulog ang sarili ko. Kinabukasan, tinanong ko yung may-ari kung may iba pa bang nakatira sa floor namin bukod sa akin. Sabi niya, "Wala na, iyo. Ikaw lang ngayon. Yung ibang kwarto, vacant pa." Kinabahan ako doon, pero pinalagpas ko pa rin. Nung sumunod na gabi, mas malala. Natutulog na sana ako nang biglang may narinig akong boses. Boses ng isang babae. Humihinga ng malalim at mabigat. Parang nasa tabi ko lang. Dilat agad ako. Wala naman sa tabi ko. Madilim pero kita ko naman na walang tao. Pero yung tunog ng paghinga, andun pa rin. Malapit na malapit. "Sinong nandyan?" Tanong ko kahit nanginginig na boses ko. Walang sumagot, pero biglang tumigil yung tunog. Naramdaman ko na lang na parang may biglang lumamig ang buong kwarto. Yung lamig na tumatagos hanggang sa buto. Dahil takot ako, kinuha ko yung cellphone ko at binuksan ng flashlight. Inilibot ko ang liwanag sa buong kwarto. Wala naman. Hanggang sa itapat ko ang ilaw sa salamin na nakadikit sa pader sa may pinto. Doon ko nakita. Sa likuran ko, may nakatayo. Isang babaeng nakasuot ng puting damit na puno ng dugo. Mahaba ang buhok niya na nakatakip sa muka. Pero ang pinaka nakakatakot, nakataas siya. Hindi siya nakatapak sa sahig. Nakaangat siya sa mga isang talampakan mula sa sahig. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Alam kong nasa likod ko siya pero takot akong lumingon. Tinititigan ko lang siya sa refleksyon ng salamin. Dahan-dahan itinaas niya ang ulo niya. Wala siyang muka. O kung meron man, puro itim na butas lang. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Pero yung tunog ng paghinga kanina, galing doon. Bigla siyang gumalaw. Mabilis. Sa isang iglap, nawala siya sa refleksyon. Alam ko nasa harapan ko na siya. Naramdaman ko na lang na may malamig na kamay na humawak sa leeg ko. Hindi naman niya ako sinakal. Pero yung lamig nun, parang yelo na dumikit sa balat ko. At may bumulong sa tenga ko. Boses na garalgal at parang galing sa ilalim ng lupa. "Bakit mo ako ginising?" Doon na ako nawalan ng malay. Pagkagising ko kinabukasan, 11:00 na ng umaga. Late na ako sa trabaho. Nakaupo pa rin ako sa gilid ng kama at may pulang marka sa leeg ko na parang hawak ng kamay. Mabilis akong nagligpit ng gamit at lumayas doon. Hindi ko na inintindi yung bayad o deposit ko, basta umalis ako. Nung kinuwento ko sa may-ari, tumahimik lang siya, tapos sabi,
Dapat pala sinabi ko sa'yo na huwag ka doon matulog. Yung dating nakatira doon, nagpakamatay daw ng pandemic. Sinasakal daw siya ng mga kasama niya sa kwarto paggabi. Hanggang ngayon, Kuya Ken, kahit nasa bahay na ako ng parents ko, di pa rin ako makatulog kapag madilim. Kailangan laging may ilaw at madalas, paggabi, parang may naririnig pa rin akong humihinga sa tabi ko. Natatakot ako kasi baka sinundan niya ako hanggang dito. Yan po ang totoong nangyari sa akin, Kuya Ken. Sana po mabasa nyo ito sa channel nyo para malaman ng lahat na hindi lahat ng mura at magandang tirahan ay ligtas. Maraming salamat po at sana huwag nyo akong kalimutan sa prayers nyo. More power to your channel, Kuya Ken. God bless.